Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong Facebook reel posted by Dare to Us. Interview ni Karen Davila kay ex-Senate President Franklin Drilon, kung saan hayagang ipinahayag ng dating Senate President na mali ang Pangulo na nakikialam sa budget deliberation sa BICAM. Tinawag pa nga niyang lame duck president. Grabe, Merisi Gaba. Pakinggan natin. Okay, let's get straight to the point. What happens now? What happens now? There's an impasse with the DPWH budget, okay? Number one, that was unprecedented for Secretary Vince Dizon to appear. Was that improper, unethical, or did that ever happen during your term? Number two, sinong mananaig, sinong masusunod? Ang hinihingi ng mababang kapulungan na i-restore o ang nais ng Senado na wag i-restore? First, let's talk about the present situation. You correctly said we have a deadlock. This is an opportunity for us to really correct the budget, because currently this is the first time I hear the president at this stage of budget deliberation saying, senators, you agree with what the congressman proposed. If I recall correctly, he said he favored the restoration of the 45 billion out of the budget of the DPWH. I may be wrong, but I haven't heard a president before who intervened in favor of one side in a budget deliberation. I think this indicates that the president is realizing that he is a lame duck. But his intervention in this manner, to me, is wrong, because then that will embolden the members of Congress, of the House of Representatives, and insist on the restoration, because they have the president behind them now. Confidence and investor. Right to the point. Okay, so salamat po Senator Franklin Drilon, isa sa mga matitinong senador na dumaan sa halls of Senate. Agree ako, ngayon lang ito nangyari. Kasi pagdating sa budget deliberation, yung mga past presidents, wala lang, bahala ang mga kongres. Kasi trabaho nila yan eh. Kaya lang wala namang masyadong problema yung mga previous administration. Kasi wala namang masyadong po mga budget insertion noon. Malala nyo yung Janet Napoles na scam, millions lang yun eh. Malilit lang ang mga pinag-usapan na mabilis na naisampa sa Korte Suprema at dineclare na unconstitutional yung mga pork barrel nila nung mga panahon yun. Okay? So, ngayon lang itong administrasyong Marcos na na-embolden ang mga mambabatas, lalo na dito sa mababang kapulungan, singit to the max. Kaya tinawag Sandro Marcos, Martin Romualdez, pork barrel kings, anak at pinsan mismo ng Pangulo. Tatawaging sa isang investigative report, PCIG, tinawag na pork barrel kings. Tapos ito na naman, bagong report ng PCIG, ang House Speaker mismo at ang Chairman ng Appropriations Committee tinawag na King and Queen of Budget Insertion. Diyan ta. Kaya magpasalamat tayo na meron tayong mga senador na matitino. Saludo ako sa mga senador. Sana manindigan sila till the end na wag dagdagan. Kasi nga itong Secretary Dizon na ito na nakakatuwa nung una eh. Akala ko matino, straight na magtrabaho. Meron siyang statement na pagpakialaman nila itong trabaho ko, paglilinis ng ahensyang ito, I will resign. Gandang pahayag nung una. I will resign. Gusto kong linisin. Napakahirap ang trabaho ko. Huwag nila akong pakialaman.
O ngayon, humarap siya sa Senate hearing. Pumayag siya na bawasan ng mga senador yung budget dahil overpriced nga. O ngayon, magbabay-kam na haharap pa rin doon. Talagang unethical. Tama si Karen Davila, unethical, unprecedented, labag sa batas, sabi ni Attorney Vic Rodriguez. Na nung ginagawa mo dyan, bycam na yan, bakit ka paharap dyan? So, the president is wrong. Wow, coming from Senate President, matindi. He's wrong. Huwag kang makialam sa budgeting process. Pabayaan mo. Kasi, ano ba naman, I hope tama itong narinig ko kay Senator Drilon na parang pinapanigan ng presidente ang mga kongresista yung gusto nilang maibalik. So, anong ibig sabihin nito? Pumapayag ang Pangulo sa insertion? Ganun ba yun? Di tama si Saldico, yung pahayag niya na ang Pangulo nag-utos na 100 billion budget insertion noong 2025. Kompleto resibo yon na pinatotohanan ni Senator Lacson na totoo nga may 100 billion budget insertion. Kailang yung kickback na 25 billion, hindi lang ang Pangulong nakatanggap, kundi ang kanyang mga secretaries or lame duck. Anong ibig sabihin ng lame duck? Walang silbi, no more power, talagang wala na. Bagsak ang kanyang rating, wala na, 21% na lang. One of the lowest. Sabi ng isang political scientist, he is becoming to be the most unpopular president in our nation's history. 21%. 3 years pa lang yan So, sana, mga senator, huwag kayong padadala. Manindigan sa tama. Ipaglaban nyo ang mamamayan. Huwag papayag DPWH, lukuhin nila tayo na babalik na naman yan. Overprice ang kanilang mga presyo. Kalukuhan yan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na niyang matagaan og yero si tatay. Kung sa naghatag ayan sa aning sin. O si tatay. Ya ko rin pat. So mo ni ang balay ni tatay nga kawayan lang. So makita gyud nimo nga Salamat gyud sa natagaan gyud siya giyero among tagaan. Nga naisdan among atop. So si tatay mo ni ang kahimtang. Uy kayo kay kawayan lang tanan. Mi nga nataga. So mo ni ang ilang abuhan. So mo ni lang kahimtang. So mo pud ni ang diri sa ilang sala. So makita nimo nga ilang kahimtang. Galingan nga. So kawayan lang jud. So luoy jud kay silang tatay kay kawayan lang. So mo na ilang sulod o sala. So na si nanay. So nanay unsay imong masulti nga natagaan mo giyero? Ay, salamat gid sa Ginoo. Labaw sa naghatag kay siya ang taytayan sa among kaayuhan nga mabalhin gid ang among payag. Oo, so makapuli na gid mo og atop nay. Makapuli na mi So pila na ni katuig nay? 5 na. So 5 na katuig busa na inani na siya. So ang atop kawayan, so dingding pod kawayan. So namoy anak nay. Naa nga minyo na duha. So nangaminyo na. So nangaminyo na ang inyong anak nay. Pila imong edad? Say 71. O si tatay? 52. Okay. So si nanay. So sila. So ang ilang balay mo lang ni. So ang ilang mga anak nangaminyo na. So unsa inyong panginabuhian tay ug nay?
Mag-umarang. So mag-uuma lang mo. Oh. Tungod sa among kalisod, kalisod, dili dili gid bi makag-atop og sin. O, so, Kawayan ra gyud o among sige atop. tay, salamat po. Salamat Salamat gyud gyud sa sa Ginoo Ginoo. og sa naghatag. Okay, sige, salamat po.